The delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na po ang nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga natuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that says so, Mr. President, because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kumisan nga, Ginoong Pangulo, ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader, Mr. Clean, Mr. Righteous, Holy Willie, Grab Buster. Ngunit imbis na
gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya ng isang imposibleng kondisyon, ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Let's correct this false narrative, Mr. President. Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. So let this be a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang diin at itulak ang parehong naratibo laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila na mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19th Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual.
Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pa mismo ang dumepensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kumpletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report and hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President.
Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon, ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin ba ang mas importante? Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay, pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito? Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senador Marcoleta. Diretsahan, Mr. President. Tatanggapin ko yun. Ayaw niya eh. Bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yon. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, do sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin.
na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo, wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com PH dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po ba punta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privilege speech of Senator Marcoleta to the Committee on Rules. Any objection? Hearing none, motion is approved. Yes, Mr. President.